Siguro umpisa natin kung saan ako nagsimula. Nung 12 years ago, taga-Tondo ako. And nung panahon yun, nalugi yung negosyo ng aking ama. Sa loob ng 3 taon, sobra silang na-depress. At di ko talaga makalimutan na mahirap talaga na mawalan ng pera. Kasi nga, pag naniningil na yung mga tao, di ba, hinihiya talaga yung magulang ko. Minumura sa kalsada. Eh, syempre, 12 years old ka, wala kang magawa. Kaya nga, nangarap ako na sinabi ko sa sarili ko ng 12 years old ako na gusto kong maging milyonaryo. Sa 2 dahilan. Number 1, ayaw kong maranasan ng anak ko kung ano naman ang dinanas namin. At pangalawa, gusto ko namang mabigyan silang ng magandang buhay pag sila ay nagretiro na. Kaya young age of 12, nagbenta na ako. Ang first venture ko, nagbenta ko ng toilet paper sa mga classmates ko. Oh. Yes. Nung nagbenta ako, yun, syempre excited ako, pero nung nagbebenta ako, doon ko na-realize yung mapait na katotohanan. Nabansagan ako ng pangalan na toilet paper boy. Pangalawa, na-realize ko na yung mga taong ini-expect mong tutulong sa'yo, yung pang hindi tumutulong. Yung mga taong hindi mo ni-expect na bibili sa'yo, yung pa yung susuporta sa'yo. Kaya nga talagang, sobra akong passionate during that time. And the reason why I'm so passionate, kasi mahirap na maging mahirap. Number 1, pag sa school, pag wala kang pera, di ba? Ibang tingin sa'yo ng tao. Lalo na pagdating sa family reunion. Yung na-experience namin yun, na parang yung mga may kaya, silang unang kakain. Yung mga wala, hindi na kakainin mo. To cut the long story short, age 20, before 35, I hit my first million sa pagbebenta. Bago mag-35, 20 plus lang, tinamaan ko na yung first million ko. So, nung nag-umpisa yung naalala ko, syempre, yung Rumors, Faces, kami nag-organize ng mga afternoon disco. Ang unang pinuduce ko, Randy Santiago at Rumors. September 6, 1987, di ko makalimutan yun. Close na kami ni Randy. Nung naging close na, ayun, siya actually nagbigay sa akin ng pangalan Chinky. Hindi naman yan ang tunay kong pangalan. Ibang tunay kong pangalan. Tapos tinignan niya, sabi niya, ay naku, hindi ka maalala. Kailangan pangalan mo. So tinignan ako from ulo hanggang paa. Sabi niya, Chinky, yan ang pangalan mo, Chinkitan ka. And then, during the time, naging close na kami. Kaya doon nag-umpisa ang Howie Boys. Ako, si Dennis Padilla, si Bobby Rosales, Emer Gingon, si Bong, si John Cuenco. And then, doon din ako pumasok na sa pelikula. Sa Viva, sa Regal, yung mga Estudyante Blues, I Love You 3 Times a Day. Doon ako na-discover to Randy. Kaya sa totoo lang, ang laki ng utang na loob ko rin kay Randy sa pagpasok ng pelikula. Doon ko na-discover, you are only good as your last picture and last call slip. Pag wala ka ng call slip, wala ka ng income. Mag-uumpisa na ako ng pamilya nun. Hindi ko naman pwede sabihin sa mga anak ko, anak, wala mo nang bibili ng gatas, wala mo nang kakain dahil walang trabaho si Papa. Hindi po pwede. Kaya, during that time, nagbalik na talaga ako ng full time. Sinabi ko, siguro, mas maganda magnegosyo na lang talaga ako. Ito hindi ko makalimutan. Nag-shooting kasi nung panahon natin, 80s, matagal talaga mag-ilaw pag nagpapalit ng set. Pero ang ginagawa ko, during break time, nagbebenta ako sa mga artista, sa mga crew, na mga paninda ko sa loob ng sasakyan ko. Pinubuksan ko yung trunk. Yes! Tapos may isang artista na sinabi sa akin, sige, hindi ka ba naiiyak sa ginagawa mo? Sabi ko, bakit? Benta ka sa crew, artista ka. Ako sa loob-loob ko, hindi naman. Pero sa loob-loob ko, gusto ko sabihin, mas maganda na itong ginagawa ko, kumikita ako, kaysa wala namang ginagawa. Kundi makipagchismisan sa buhay ng ibang tao. Hindi ko naman ikayayaman yun. So yun, talagang tuloy-tuloy. Kaya nga, nung nag-decide na ako, hindi naman talaga naputol ang pagnenegosyo ko at pagbebenta. Siguro, nakaramdam kami ng konting ginhawa nung bata ako. May mga pictures ako na magaganda, na maayos pa yung buhay namin. Pero nung nagkamulat na ako sa katotohanan sa buhay, doon na kami naghirap. Doon na kami nalugi talaga ang negosyo ng aking ama. Ito hindi ko rin makalimutan sa classroom. Ang ulitin ko na pag wala kang pera, iba talaga tingin sa'yo ng tao. Kaya nung nagkaroon ako, sinabi ko sa sarili ko na marami rin taong katulad ko na dati na gustong umunlad, gustong yumaman. Pero wala namang gumagabay at nagtuturo. So ginamit ko yung karanasan ko kung paano ako nakaahon ba. Sinabi ko, what if kung may mga taong magtuturo sa kanila kung anong tamang mindset, kung anong tamang dapat gawin, diskarte, di ba? At saka mga strategies para makalabas sa kanilang kahirapan. During the time, I was involved in direct selling. Bebenta ng mga food supplement, mga products, Sumasali talaga ako sa mga companies talaga. And to the point, nagtayo ako ng sarili kong kumpanya. Nakapag-set up ko ng sariling company. And we help people. Kasi ang goal ko talaga, gusto kong talaga makatulong sa mga tao na umudlat at yumaman. Sa pagbebenta kasi rin ng produkto, kikita rin sila. Hindi lang sa pagbebenta, may commission din. Pagka nag-invite sila at nakabuo sila ng grupo.
So, yun ang ginawa ko for over 14 years. Hindi naman madali. No? Sa umpisa, talagang walang-wala. Kasi nung unang sumali nga ako, ang unang cheque ko, alam mo kano cheque ko? 76 pesos. Tuwa na ako noon kasi during that time, may retail profit naman ako may benta. Pero yung override ko, 76. Sabi ko, umpisa lang yan. Second month, 300. Nag-report sa nanay ko. Alam mo, ang sabi ng nanay ko, anak, may sakit ka na. Magpagamot ka na. Talagang struggling pa ako. To cut the long story short naman, tinutuloy ko, nung bandang 1995, doon ako nagkaroon ng breakthrough. Pero hindi na alam ng nanay ko kung magkano na kinikita ko. Nung minsan, pinapadala kasi yung cheque sa amin Sinabi ko, dapat recipient nanay ko. Ito pangalan. Nung nabuksan na yung cheque, mga 200 plus thousand. 1995 or 96 in 1 month. Nung nakita ng nanay ko, sumigaw na naman. Kaya, anak! Sabi ko, galit na naman. Bakit? Paano sumali dito? At that time, doon na na-convince yung nanay ko. And it came to a point na yung 6-digit income, hindi na per month, naging per week. Doon talaga nabago yung buhay ko. At the same time, hindi lang yun, nakakatulong pa ako sa maraming tao. Kasi during the time when I was still active, I was able to develop 50 millionaires in my team. 50 sa kanila na kumikita ng milyon. So talagang yung parang na-fulfill ko yung dream ko dati na gusto kong makatulong sa mga taong may mga pangarap na katulad ko. Pero kasi sinasabi ko sa mga tao na kung gusto mo talagang yumaman, ang pagyaman ng isang tao ay nag-uumpisa kung paano siya mag-isip. It all starts with having the right money mindset. Like for example, maraming nagsabi, hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong pera. Di ba? Walang punan. Sa totoo lang, kahit bigyan mo na 1 milyon sa taong walang kapera-pera, bigyan mo ng 1 million. Let's say, isang beggar, di ba? Isang namumulupi. May 1 million siya. Pero balikan mo siya after 1 year, ano estado niya? Naubos na. Tanggalin mo ang kayamanan ng isang bilyonaryo dito. Sila Henry C., Lucio Tan, Manny Villar, Manny Pang. Tanggalin mo lahat ng kayamanan nila, tanggalin mo lahat ng negosyo nila, balikan mo sila after 1 year, ano estado nila muli? Number 1. Number 2, kailangan magkaroon ka ng number 2 is multiple sources of income. Yan ang parating sinasabi ko. Hindi pwedeng iisa lang ang pagkakakitaan mo. Hindi pa ba sapat ang nangyari noong Marso ng pandemic? Kung iisa lang ang source ng income mo, nung tumigil ang daloy, ano mangyayari sa atin? Weird. Mas matalino pa yung sasakyan sa atin. Ang sasakyan, just in case na ma-flat, may kapalit. Pero tayo, yung income natin walang kapalit. So that's number 2. Hindi lang dapat na tamang mindset, dapat number 2, multiple sources of income. Number 3, ito yung pinakamahalaga para sa akin. Na minsan, may mga iba may multiple sources of income, okay. Pero ba't mayroon pa rin naghihirap pag tumanda? Because they fail to create what we call as passive income. Anong ibig sabihin ng passive income? Kasi dalawang klaseng income ang na-discover ko. Number 1 is man at work. Number 2 is money at work. When you say man at work, nagtatrabaho ka sa sweldo ka. Diba? Ang money at work, kahit di ka nagtatrabaho, yung pera na nagtatrabaho at kumikita na para sa'yo, na wala ka ng effort. Diba? Pero yun nga, kahit na yun na na-realize ko as a communicator, as an artist, diba? Pag walang taping, walang income. Diba? Pag walang, the moment I stop talking, I stop earning. Tama? So, nag-iisip na ako na ano dapat kong gawin? Kahit na tumigil na ako sa kakasalita, kumikita pa rin ako. So, I created actually, as of right now, mga 12 sources of income. Kaya I started my social media channel around 12 years ago. Pero during that time, nung nag-start naman, wala namang pera yun. Wala monetization Diba? Sa YouTube, sa Facebook, wala Ang goal ko naman kasi iniisip ko naman, kahit nagsaseminar ako ng 200 times in a year with an average of, let's say, 100 people, that's 200,000 people I can reach in 1 year. So kung may 20 to 30 years man ako, kakaunti lang tao marireach ko. Yung mga taong pupunta sa room at seminar. Paano naman yung mga OFW? Paano naman yung mga taga-probinsya na hindi ko ma-reach? So doon ako nag-umpisa mag-social media para mabigyan ng ng same experience yung mga taong nag-a-attend ng session ko. Without us knowing, without me knowing, noong 2019 or 2020, doon nag-umpisa ang monetization. Pero nakapondo na tayo. Kaya nga, di ba, may mga ibang, ginagawa nyo na lang yan dahil sa pera. Pag ginagawa namin sa pera yan, di dapat ngayon lang kami naghapol. Pero ginawa namin. Tagal na. Kaya ngayon Facebook right now, may 5 million na subscribers. Sa YouTube, 2 million. And sa TikTok, magwa 1 million na rin, 900 plus thousand. So, marami talagang taong nangangailangan ng financial education.
I always tell people na parang, lalo na sa mga taong, lalo na yung mga OFW, hindi lahat kasi marunong magnegosyo at magaling magnegosyo. Minsan, imbis na kumita, nalulugi. Minsan, nai-scam pa ng mga illegal na mga investment. So, ako parati advocate ako talaga, sinasabi ko, pinakauna talaga, bahit lupa. Hindi ka magkakamali talaga sa properties. And nakita ko kasi sa magulang ko yan. Di ba? Nung bandang nakabangon-bangon na kami ng konti during that time, bumili lang sila. Tondo kami for almost 23 years eh. Doon ako lumaki, 23. Tapos, hindi ko makalimutan yan na hindi kami nagpapakasyon, hindi kami bumabiyahe. Hindi katulad ng mga classmate ko at sa mga kamag-anak ko. Kaya medyo masama loob namin, hindi kami nakakabiyahe. Tapos, nung minsan, dinala kami sa Forbes ng magulang ko. Yun nga, nung lumipat, sabi niya, okay, dilipat na tayo dito. Sabi ko, Nay, nagbebenta na ba kayo ng drugs? Pasaya ako. Sabi ng nanay ko, natandaan nyo na hindi tayo gumagastos na lahat ng pera napunta dito. So, 2 units ang binili na through Pag-ibig kasi wala naman silang cash during Pag-ibig. And guess what? That was 350,000 pesos per unit. Tumira kami doon more than 12 to 15 years. Napaupahan pa yung isa. After 10 years or 12 years, nabenta ng 3.5 million each. 7. Yung 7 million, nakabili naman si Papa ko ng isa pang bahay sa may Quezon City na townhouse din na halaga 7 point plus. Bago pa namin nilipatan, may nag-offer ng 9 million. Si Papa mukhang pera, binenta ulit. Nagkaroon na siya ng 9. Bumili sila ng townhouse na sa New Manila noong panahon ng 4 million each. Ano sa pagnanegosyo? Maraming sabi natatakot magnegosyo. Ba't ka matatakot magnegosyo? Magkano puhunan mo? 100,000. O kung 100,000, huwag 100,000 ilabas mo. Bakit? Kasi pag nagkamali ka, at chances are magkakamali ka talaga, malulugi yung buong 100,000. Ang dapat invest mo lang 10%, 10,000. Just in case nagkamali ka, okay lang. Meron ka pa 90,000. Nagkamali ka ulit, may 80,000. Nagkamali ka ulit, may 70,000. On the 4th attempt, tumama ka. Alam mo na yung sistema. Alam mo na yung proseso. Pwede mo na i-reinvest na titira para mabawi mo. Yun wala. Alam mo, para sa mga, hindi lang sa OFW, para sa lahat ng taong gustong kumita at mag-invest, ang pinaka-best investment para sa akin is to learn how to invest in yourself. Mag-aral ka muna. Bakit? Napakahirap mag-drive pag di mo alam. Napakahirap mag-bike pag di mo alam. Napakahirap mag-swimming pag di mo alam. Napakahirap din magnegosyo pag di mo alam. Ano sa palagay mo mangyayari pag hindi mo alam at nag-drive ka? Ano mangyayari? Babangga sa sasakyan, mahal yung sasakyan, madidisgrasya ka at makadisgrasya ka pa na iba. Yan ang nangyayari sa mga taong nag-i-invest at nagnenegosyo na hindi pa alam. Nalulugi, na-scam, apektado sila, apektado rin mga taong nakapaligid sa kanila. So, kailangan, bago ka pumasok sa isang bagay, pag-aralan mo muna mabuti. Kasi ito, kahit na nakapikit ka, di ba? Alam mo eh. Kaya nga, yun yung kailangan sa mga OFW. Kailangan pag-aralan muna. Kaya kung hindi ka nag-aral, wala. I always say, learn before you earn.